Hello, good morning, guys. Kasabong Luzon Business Manila sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa ating YouTube Kalyaw Kasabong TV channel. Una sa lahat, magpasalamat muna ko sa inyo na lahat bago ko ipagpatuloy, ipapaliwanag ko sa inyo lahat na aking mga followers ang linyada na hawak ko ngayon sa isa kamano. Magpasalamat muna ko sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you sa inyo sa pagsubaybay, sa pagpanood sa aking mga content sa mag-i-upload ko dito sa aking channel tungkol sa pag-alaga ng manok. Ito na siya kasabong, hindi ko na patagalin, pakilala ko na sa inyo. Ito siya ang isang kalinyada na medium size. 5 months pa lang ito. Ito para sa inyong mga baguhan pa lang, magbigay kong konting tips sa inyo. Dito sa medium size na linyada sa manok, dito natin makikita ang super bilis. Mas mabilis itong kumilos sa labanan, sa mataas man o baba ang mga medium size ikumpara sa mga malaking mga manok. Magkaiba ang kilo sa malaking manok at saka sa medium size. Yung medyo may kabagalan ikumpara natin na kumilos dito sa medium size. Ang medium size talaga nga bilis kumilos, bilis umikot pagdating sa laro sa labanan sa kapwa niya manok. Ang malaki na manok malakas, pero kung ikumpara natin dito sa medium size sa laro pag maglaban, mas mabilis ang medium size. Yan totoo. Yan ang tinawag ko o kaalaman ko mismo sa pag-alaga sa pag-breed ng manok, kasi mayroon akong mga derby size, malaking manok, at saka mayroon akong medium size. Dito naman din sa medium size, ito ang madaling mapalaban, lalo na sa mga 2 hits, puhak pipe. Ito ang mabilis mapalaban, ang tinawag o linyadang mga medium size na minamanok natin. Kaya totoo, kasi bihira naman rin ngayon ang labanan sa malaking manok. Sa mga event lang yan, sa mga big time, sa malaking derby lang yan, event. Yung mga malaking manok, mga magulang ang ginagamit. Yan, karamihan yan. Pero dito sa medium size, ang pinakamaganda nito, bukod na mabilis lang kumilos, mabilis nating maiulot, kung ulutan man yan ang labanan o timbangan, pasok ang medium size. Pinaka-importante nito, paliwanag ko lang sa inyo, mabaguhan pa lang. Kung medium size ang linyada sa isa kamanok natin, nasa pag-alaga natin yan, huwag natin tipirin. Kasi kung titipirin mo ang pagkain, vitamins nitong mga medium size, lalong ang mga kalabasan mga maliliit. Kasi medium size na nga sila, maliit na hindi na kalakihan mga manukod. Mabansot ito, maglalabas na rin yung mga maliit ang pangatawan. Di bali kung sakto to sa alaga, kasi pasok din sa labanan, ulutan man yan o timbangan ang mga medium size. Yan ang pinaka-importante dito, ang pag-alaga talaga, nga manatiling malusog mula pagkadiol pa hanggang sa pwede na sila. 5 buwan pa ito, 5 months, pero sakto na sa pangatawan. Tuloy-tuloy na ito dahil sinabi ko naman sa inyo, kung magmamanok man lang ako, bakit tipirin ko pa? Lalo akong malulugi kapag mabagal maglaki, tapos payatin ang pangatawan. Kung gustuin ko mang mag-out, maghinta, paano ko ma-hinta din kayo pagpayat tapos bansutin ang aking alaga? Pagdating ng 7 months, dapat ang manok pwede na ma-out, ibinta, o 6 na buwan pa lang. Katulad dito, 5 months pwede na ito kung gugustuin ko. Yan ang totoo. Ito siya, linyada lang din pala ito ng anak to ng bandit ng bakbakan, 2 times winner, Boston Sweeper pa rin ang ama nito. Yan. Ang mga kapatid naman ito, ipaliwanag ko pala sa inyo, ang medium size naman, hindi din lahat magkapatid yan, mga maliliit. Mayroong medium size din ang linyada niya, pero may lalabas ding malalaki. Kapag ang process natin gamitin, maglabas pa rin ang mga malaki. Lalo na kung ang inahin nyo may history sa lahi na malaki na manok. Huwag nating pagparisin ang medium size kapwa naman sa linyada na may history din sa mga maliit, mababa na manok. Para nga ang kalabasan yan pasok sa standard sa
sa mga manok sa timbangan man yan o half pipe na labadan, ulutan. Yan po yung naka-importante. Yan ang maibigay kong tips para sa inyong mga baguhan pa lang, para malalaman nyo ang totoo. Magkaiba ang kilos sa malaki nga manok, mas mabagal kumilos kumpara kaysa dito nga medium size. Tapos ang mga malaking nga manok naman, nagkadepende din yan, mayroon ding malaki nga manok nga mabilis kumilos sa kapwa malaki din yan na manok. Ganon din yan. Ganon din tong medium size. Sa lahat na medium size din, mayroon ding mas mabilis kumilos. Hindi din po parehas yan. Ang malaking manok din, kung ang mabilis na kumilos sa malaki nga manok, tapos ikumpara mo rin sa mabilis kumilos dito sa medium size, mas mabilis talagang kumilos. Kaya tinawag o medium size, magaan ang katawan, mabilis umikot talaga, umilang pagdating sa labanan. Ang tinawag o medium size, kung kumparahin natin ang labanan sa manok. Kung maniwala kayo sa akin o sa hindi, nasa inyo na yan, pero itry nyo, panoorin nyo ang labanan sa mga malaking manok at saka panoorin nyo ang labanan sa mga medium size, kung alin ang mapanood nyo na marami ang mabilis kumilos na mga medium size. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot o matutunan sa umaga nito ngayong mga buhan pa lang. Bukas ulit naman, ibang topic na ipapaliwanag ko sa inyo. Maidagdag ko pala, subaybayan nyo na lang pala, lalo na kayong mga baguhan pala, ang aking mga ki-upload na mga content, mga video dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Pasabog TV. Siguraduhin ko sa inyo, mayroon talaga kayo nga mapulot o matutunan kung kalalkalin nyo ang unang mag-upload kong video, kung magka-problema ang mga manok nyo, kung mayroong magkaroog sakit-sakit yan, mayroon kayo doon na makuha o ideya kung paano gagamutin ang sakit sa alaga nating mga manok. Yan lang, thank you sa panonood ulit. Bye-bye.